Golden Boy Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyads ay tungkol sa itong treasure under sign. Ito ay totoong nakita namin noon nang kami ay mag treasure hunt sa ating treasure hunting weekend videos. Bago natin simulan, ako'y mag shoutout muna. Shoutout kay Glenn Mario, George Dalton Napi, Cirilo Jaom. Shoutout din kay Jiswin Jade Salinda, Melvin Gawat, kay Danny Flores, Julieta Tabuklaon. Shoutout din kay Dennis Mordino, Raul Trangia, user CE5DQ, kay Yuri Dinsorino. And shoutout also kay Angelito Capistrano, Rudy Glase, kay Rex Alipo, Rogelio Cortez, Turio Bulsao, and lastly shoutout kina Boy Tilao, Edgar Lagarto, user WP5, Joel Ferrer, Jero Mendoza, kay Mark Lloyd Quintana, at kay Charles Darwin Acorda. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay mga katiyats. Ito isang video ko noon 2018 ang video na ito, at meron akong ibahagi sa inyo na natagpuan namin na sign at kung saan ninyo huhukayin ang item. Okay, itong sign na ito na natagpuan namin dito sa bundok ay nasa libro ito. Okay, mamaya makita nyo ito. Pero bago pa yan, ako'y mag shoutout muna sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, at lalo na dyan sa ating mga superheroes in abroad, ating mga dakilang OFWs na naghatid ng dollars sa Pilipinas. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo dyan mga katiyats. Okay, ito yung tropa ko noon, in which nakadiscover kami ng ito'y general treasure site. Napakaraming marka sa bundok na ito. Matter of fact ay umabot ako dito ng halos 1 taon sa bundok na ito. Ito yung bato na parang hugis palaka. Biniyak na yung mukha niya ng mga naunang treasure hunter. At ang puwitan nito, itong palagi kong sinasabi na ang bato na islanting ay nasa puwitan ng item. Yung kaibigan ko na matanda na treasure hunter ngayon, nasa 80 years old na, siya yung nagsabi sa akin na kapag ganito ang itsura ng bato, sa puwitan nyo hukayin, katulad ng ganyan. Kaya totoo nga, nang tingnan ko ang puwit nito, ayan yung symbol na triangle at may guhit at maliit na circle. So ibig sabihin yan ay a treasure in one of the rock. Ito ang pinaka-astonishing. Nasa libro lang yan makikita. Yan ang kombinasyon ng Shita or treasure under at big. So big treasure under ang kahulugan yan. Yan yung parang T, din may linya sa kanyang kaliwa na pababa. Ayan. So big yan na kanji, and then kinumbina, pinagsama yung big at Shita, treasure under. So ang kahulugan niya ngayon ay treasure under big deposit. At siguro sa palagay ko ay hindi lahat ng aking mga masugid na tagapanood ay nakakita ng video ko na ito na 3 taon na ang nakalipas. 2018, 19, 2021. 4 na taon na pala ang nakalipas. Pag-umpisa ko pa lamang ng aking YouTube vlog ay ito yung nagkatapult sa akin sa content na ito ng treasure hunting, dahil sa natagpuan namin na napakagandang treasure site na sa palagay ko general's treasure site, kasi nagkalat ang
mga magagandang marker sa bundok na yon. At matter of fact ay inabot ako ng 1 taon sa bundok na yon. Okay, kaya akin to i-share sa inyo mga katiyats. Kasi ang marker na ito ay talagang legit ito. Ito yung sinasabi ko na kapag makakita kayo ng ganitong bato na itsura na parang nakaslant, ganyan. Ito yung ground. Ang likod niya ang inyong tingnan ang itsura ng kanyang pagkaslant. Kasi nandyan ang sikreto sa paghanap ng item. Okay, kaya tulad ng ganito, ang slant ng kanyang likod ang tingnan at kung saan tatama yon ay doon kayo mag-test dig. Positive ang ano na to. Kung napanood nyo ang video ko noon, may nahukay kami dito na replika ng gold bar na napakalaki na rectangular na bato na kulay dilaw, parang gold nga siya. Binasag ko pa yon. At nakahukay din kami ng dalawang bilog-bilog na bato na parang itlog dito mismo sa likuran ng palaka na yan. Okay, at ang nasa 2 meters ay mayroong bato dito na may mukha na nakatingin diyan sa puwet. Nakatingin siya sa puwet ng palaka. Kaya doble ang marker na nagsasabi na dito ang item. Iniwan ko na lang yon kasi wala nang pang-finance yung kasama ko kasi ang nag-finance doon. Tumutulong na nga ako noon. Halos 1 taon na kami kaya iniwan namin yon. At pinagpatuloy na lang ng may-ari ng lupa doon. Kaya hindi ko na nabalitaan kung anong nakita nila. Mahirap kasi yun kasi nasa gilid ng creek. 3 meters pa lang ay puno na ng tubig ang hukay. Kaya kailangan talaga ng submersible pump. Kaya ito mga ka-TH, balikan natin to. Ito ay variation ng pinagsamang big at under. So yan, ang original niyan ay ganito. Ayan, kung tingnan nyo yan, kanji yan for big. Kaya nandyan yan, makikita nyo. Ngayon dinagdagan siya ng ganyan. Ito ang dinagdag sa kanya, ito. Yan naman ay kinakuha sa treasure under na sign na ganyan. At itong linya na ito ang pointer sa digging spot. Kaya ito nagturo dito kasi dito nga ang hukay. At sa 2 metro ay merong katapat niya na bato na may mukha. Ito. Na nakatingin siya sa puwitan ng palaka. Kaya walang kaduda-duda, nasa puwitan ng item. Ngayon, inakala namin yun na giveaway na sa 4 meters ay makukuha na. Pero yung unang layer ay yung 2 itlog, pangalawang layer yung malaking barita na bato. So mga sign pa lamang yun. Kaya nga big, ang marka dito ay big treasure under. Siguro ay umabot ito ng 10 metro. Pero hindi na kaya yun ng tauhan namin kasi baldi lang yung tinitimba lang yung tubig ng baldi. Walang submersible kasi hindi pwedeng mag-submersible sa bundok na yon kasi hotspot ang bundok na yon. Ibig sabihin ng hotspot ay hindi lang tayo ang tao doon. Okay, delikado ang bundok na yon. Kaya hanggang ngayon naisip ko pa rin balikan ang lugar na yon kapag medyo itong kalmado na ang panahon. Okay, so ito mga ka-TH, pag makikita kayo, minsan kasi itong linya dito, itong na linya, minsan ay dito yan. Kasi ang totoong original na treasure under na sita ay dito yung banda. Pero sa treasure hunting ay pwedeng mabaliktad yan.
At ito ang kanyang arrow. Yan ang sundan papunta rito. So tama nga yung hinukay namin kasi nandun na yung sign na itlog at replika ng gold bar na bato na kulay dilaw. Kaya kung may time kayo, tingnan nyo yung video ko noong 2018 to 2019, nandyan yan na video. Hindi pa ako ganong marunong mag-edit noon. Upload ng upload lang. Kaya medyo pangit ang paggawa ng video noon. Okay, so ito ang isang pruweba na tama yung sinasabi ng kaibigan ko na veteran old treasure hunter na nasa likod talaga ng mga hugis palaka ang item, kasi siya ay nakakuha ng isang garapon na diamond noong kabataan pa niya daw, at bininta daw yun sa Manila at hindi na bumalik ang kaibigan niya na nagbenta. Kaya naloko rin siya, pero totoong nakahukay siya ng giveaway sa puwitan ng hugis palaka na mga bato na ganito. Parang palaka lang siya tingnan, pero slanting siya na bato, nakaslant ganyan. At dito naman sa itong pinakita ko sa inyo na video ay ito talaga yung perfect example ng parang palaka na nakaganyan. Okay, so yung likod niya sa puwitan ang hukay. Okay, so ito lang ang may bahagi ko sa inyo mga ka-TH. Totoong experience at totoong guide para sa mga tsansa na makakuha din kayo ng mga biyaya ng World War II Japanese treasures dito sa Pilipinas. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless you all and may the fortune be with you guys.